Ang libreng bersyon ng Proton VPN ay madalas na pinupuri bilang pinaka-generous na privacy tool ngayon. Pero ang katotohanan ay ibang-iba. Kung ginagamit mo ang libreng tier para sa financial transactions, remote work, o pag-handle ng sensitibong client data, hindi mo nalalaman na dinadala mo ang iyong sarili sa isang malaking security at performance blind spot. Ngayon, inihahambing natin ang libreng at bayad na bersyon. Kailangan nating malaman kung sulit ba talaga ang mag-upgrade o basta na lang itong marketing illusion para mapagastos ka. Matapos gumastos ng daan-daang oras sa pagsubok ng VPN na ito sa iba't ibang public Wi-Fi mula sa mga lokal na coffee shop hanggang sa mga internasyonal na paliparan, ito na ang pinaka-realistic na breakdown na mapapanood mo. Susuriin natin ng malalim ang aktwal na bilis ng koneksyon. Aalamin natin ang core security infrastructure at higit sa lahat, tutukuyin natin kung kailan ka talaga dapat lumipat sa bayad na bersyon. Simulan natin sa libreng bersyon at tingnan kung bakit maaari itong lihim na nagkakahalaga ng mas malaki kaysa sa iyong inaakala. Para maging patas, ang libreng tier ng Proton ay isang kahanga-hangang simula para sa mga casual na gumagamit. Isa ito sa iilang libreng serbisyo na nag-aalok ng unlimited data at walang nakakainis na mga advertisement. Gayunpaman, may malaking kakulangan na hindi kayang balewalain ng mga digital na profesional. Kapag ginamit mo ang libreng bersyon, wala kang pribilehiyo na pumili ng iyong partikular na lokasyon ng server. Automatiko kang kinokonekta sa anumang server na available sa kasalukuyan. Ibig sabihin, nagbabahagi ka ng bandwidth kasama ang libu-libong libreng gumagamit sa parehong oras. Ang patuloy na siksikan na ito ay nagdudulot ng hindi mahulaan na latency. Nagdudulot din ito ng matinding speed throttling sa oras na pinakakailangan mo ng stable na koneksyon. Isipin na ikaw ay nagsasagawa ng time-sensitive na trades o sumasali sa mahalagang video conference kasama ang isang pangunahing kliyente. Ang biglaang pagtaas ng iyong ping sa mga sandaling iyon ay maaaring maging malaking sakuna. Bukod dito, ang libreng version ay ganap na nagbabawal sa pag-access sa mga P2P file sharing network. Aktibo rin itong naghaharang sa pag-bypass ng geo-restrictions sa mga pangunahing streaming platform. Sa esensya, nakakakuha ka ng basic na digital kalasag, pero ang iyong kalayaan at pagganap ay lubos na nakakulong. Dito na papasok ang bayad na bersyon, kung saan ang lahat ay nagbabago para sa mga seryosong gumagamit. Kapag nag-upgrade ka, hindi ka lang nag-a-unlock ng dagdag na server sa iba't ibang bansa, ina-unlock mo ang proprietary VPN accelerator. Parang lilipat ka mula sa matinding traffic na lokal na daan patungo sa isang pribado at walang hadlang na highway. Ang teknolohiyang ito ay nag-o-optimize ng packet routing para malampasan ang karaniwang limitasyon ng CPU. Bilang resulta, maaari nitong palakasin ang bilis ng koneksyon ng hanggang 400% depende sa lokasyon mo. Tapos meron tayong secure core architecture. Karamihan sa mga standard na VPN serbisyo ay nagruruta ng iyong trapiko sa pamamagitan ng isang solong server. Ang tradisyonal na pamamaraang ito ay nag-iiwan ng maliit na kahinaan kung ang partikular na server na iyon ay makompromiso ng isang advanced na kalaban. Ang secure core ng Proton ay gumagamit ng ganap na naiibang diskarte. Iniruruta nito ang iyong trapiko sa mga bansang may mataas na privacy tulad ng Switzerland o Iceland bago pa man makarating sa iyong huling destinasyon. Ang mga secure core server na ito ay literal na nakalagay sa mga high security na underground na bunker. Ito ay nagsisilbing pangalawang proteksyon para sa iyong digital na bakas. Kahit ang isang napaka-advanced na network monitor ay susubukang subaybayan ang iyong aktibidad, maabot lamang nila ang secure core server at wala nang iba pa. At pagkatapos ay may NetShield na marahil ang pinakapraktikal na pang-araw-araw na tampok na gagamitin mo. Ang NetShield ay tahimik na gumagana sa antas ng DNS. Aktibo nitong hinaharangan ang malware, mga nakatagong tracker at mapanghimasok na mga ad bago pa man sila mag-load sa iyong device. Hindi lamang nito pinapanatiling malinis at mas ligtas ang iyong operating system. Mas mabilis mag-load ang web pages mo kasi hindi na dina-download ng browser mo yung mabibigat na tracking junk. Para maging transparent, aminado ako na hindi perpekto ang Proton VPN. Kung baguhan ka sa privacy tools, medyo nakakalito ang desktop interface nila sa unang tingin. Maraming advanced toggles, profiles at metrics na pwedeng magpalito sa beginner. Pati yung standard monthly pricing nila, honestly mahal kumpara sa iba sa industriya. Kaya nga dapat long-term plan lang ang kunin mo dahil sa mataas na monthly cost. Long-term plan lang ang kailangan kung seryoso ka sa pagprotekta ng digital workspace mo. Buti na lang, may paraan para maiwasan ang mataas na monthly cost na iyon. Kaya paano mo pipiliin sa dalawa? Nakadepende lang yan sa simpleng kalkulasyon ng daily digital habits mo.
Manatili sa libreng bersyon kung basic lang ang iyong mga pangangailangan. Gamitin ito kung paminsan-minsan ka lang gumagamit ng VPN para magbasa ng balita. Gamitin ito kung gusto mo lang ng basic na encryption habang nag-check ng email sa cafe. Pero kailangan mong mag-upgrade sa paid tier kung mas komplikado ang iyong digital na buhay. Mag-upgrade ka kung ikaw ay digital nomad, madalas na manlalakbay o trader. Kailangan mo ito kung hawak mo ang sensitibong data ng kliyente at intellectual property araw-araw. Mag-upgrade ka rin kung hindi mo talaga matolerate ang pagbagal ng speed sa trabaho mo. Ang iyong digital security at bilis ng trabaho ay hindi dapat pagkuriputan para makatipid ng konti. Kung ang iyong trabaho, digital assets at personal na privacy ay nararapat na protektahan ng pinakamataas na Swiss security standard, oras na para lumipat. Para makuha mo ang pinakamahusay na deal, mayroon akong Proton VPN promo na 70% diskwento. I-click mo lang ang link na nasa description sa ibaba. Automatikong ia-apply ng system ang promo code para sa iyo. Hindi mo na kailangang ilagay ito ng manumano. Ito ang pinakamadaling paraan para ma-secure ang iyong premium access sa mas mababang halaga. Kontrolin ang iyong privacy at protektahan ang iyong internet connection ngayon. Maraming salamat sa iyong panonood ng review na ito. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Disclaimer, kung gagamitin mo ang aking link, makakatulong ito sa channel nang walang karagdagang bayad sa iyo.